Malaman po na kabataan nyo, kuya, guwapo din kayo, ano? Ay hindi ako papayag na ito gwapo. Handsome. Handsome. Kasi pag gwapo, kabayo raw yan eh. May malakas to, grabe. Ang pilit ako sa titi Joke niya. lang yun ha. Lagi dulat mga kalingap. Kaya, mabuti si Nelson na isipan niya mag-live. At least nakikita niyo po ang galawan dito po. Kaya wala pa naman tayo marinig sa pamilyang Morales po na kahit po araw-araw po wala po problema po. Kasi alam natin nilang ginagawa ng na-vlog o nagpa-vlog o nag-live. Kasi iba kasi meron tayo nababasa na wala daw privacy. Hindi na po ganyan. Meron po naman. Hindi naman po lahat ng oras. May oras na po tayo mag-live. Tapos na. Puno na? Puno na. Ayan. Yun lalagay natin doon. Kaya po si yung lola po niya nagdala pa ko yung itatapos ang dati po nila. Yan, may isang poste na pong nabuhusan ngayong araw, pangatlong araw. Kahit mag-isa lang si Tio na gumagawa, pero tinutulungan naman po siya ni Kuya Miel at ni Kuya Nelson Vlog. So ayan po, may isang poste nang nakatayo. Susunod na po itong may mga buhos sa ibaba. Ayan, may buhos na rin po yan sa ibaba. Then eto po, may buhos na rin sa ibaba. And nakadagdag na pong dalawang hukay sa gilid. Magpoposte na po. Ayan, eto po, dalawang pamoste pa to. Itatayo. At eto po, sa susunod na araw, aalisin na po yung mga nakatambak na yan dyan. Aalisin na po yan kasi po, kaya pa po yan hindi pa inaalis kasi wala pa pong mapaglalagyan. Gagawa po kami ng mapaglalagyan doon the next day para po pagka ginagawa na siya, pag nagbubuhos na, magpipinish na, wala na pong nakaabala. So sa mga nagtatanong po kung bakit mag-isa pa rin talaga si Tio na gumagawa at sabi mabagal daw pagka gumawa kapag ka mag-isa, ito pong ginagawang ito hindi naman po ito madalian kasi si Tio naman po ang gumagawa at saka may tumutulong naman pong mga kasama nating vlogger. At ang sabi rin ni Tio kasi nasa baba pa, hindi pa niya kailangan ng katulong. Mani pa, kumbaga, kay Tio. Kailangan niya ng katulong pagka sa taas na po, pagka magbibiga na. Yung medyo mabibigat na kasi iaangat na yung mga timba niyan eh. Angat na yung timba para magbuhos. Ano Tio? Bakal. Bakal, ayan, maglalagay na ng bakal. So, ang pinakaplano niyan talaga Tio, aalisin na to. Itong isang part na to. Tanggal yan. Tatanggalin na yan. Dimulis na yan. Actually, ang ganda po ng plano ng bahay kasi dapat ano lang to Tio, no? Korean style. Tama? Oo. Pero si Ma'am, yung nag-sponsor, may gusto pa siyang design na masunod. Kaya mababago po ang design nitong bahay. Para itong flooring, siya na ito. Hindi na yan mababago. Pero may mga hollow blocks na po doon. Kaya ayun, may mga hollow blocks na pong antabay para dire-diretso ang pagbuhos. Bale, may graba na rin po. Ayan ang graba. Araw-araw may dalang materyales. Ito na rin po ang buhangin. Ayan na po ang buhangin. Ayan, ito pa po. Nakayakap na yung ano. Iyayakap ito Tio ano para paano yan Tio? Paano didikit siya diyan? Alin? Itong ano, walang bakal. Paano yung pagyakap niya para mas tumibay? Yeah, kita mo yan. Tali na oh. Yan na yun, yan na yung nakaabang. Tapos dito, pagdating dito sa taas, Lalagyan ng bakal. talaga yan. Bali, ano Tio? Papatungan pa ulit yan ng semento. Oo. Bubuuhin pala siya. Kaya, Bubuuhin. another hollow block. Hollow blocks pa pala, may hollow. Ang ganda pala ng plano. Yung nakita mo yan, yung naka-record ko doon. Opo. Tapos ito Tio, parang magiging open to, garahe. May garahe pala rito. Motor mo. Ilang ano kaya sasakyan ang kasya pagka gumarahe dito? Hindi dyan kotse. Pwede ang kotse, kasya. Ayan, may garahe po pala ang gagawing bahay dito. Kasya ang sasakyan, kaya pala. At si Kuya Brooks, siya naman po ang abala sa pag-order ng mga materyales. Maraming salamat Kuya Brooks sa tulong. Siyempre, hati-hati sa gawain. Habang nandito si Kuya Brooks, tinutulungan niya kami sa mga materyales. Dalawa kami ni kuya mo. Ayun, si Kuya pala. Sila ang umorder ng mga materyales. Salamat kay sponsor si Maria Paz. Opo, maraming salamat po kay Ate Marie.
sa nag-sponsor po nitong pabahay. Ang lumang bahay nila Rachel. Mari. Oo. Opo. Alam niyo po ba ang kwento nito? Itatanong natin kay Tiyo kasi mas nauna si Tiyo. Alam na alam niya to eh. Kasi yung papa ko, kaibigan ni Tiyo eh. Tiyo, dati Tiyo, ano nga ito? May silong. May silong. May silong. Pagkatapos ng may silong, Tuhap body. hinap body na siya. Ibinaba na, wala lang silong. Hanggang ito lang daw po. Sa na, yung kalahati, na full. Napul. Ayan na, natayo na. So mga ilang taon na to, Tiyo, sa palagay mo, itong bahay na to? Binata pa ako yan. Mga 50 years na yata itong bahay na ito. Oh, ayan. Narinig niyo po, 50 years na itong bahay na ito. Kahit wala siyang poste, ganun siya katibay. Talaga nung unang panahon, Tiyo, pagka gumawa, talagang matibay. May quality kasi yung yung mga materialis noon, walang daya. Walang daya. Eh ngayon, Dinadaya. yung bakal sunog na. Oo. Nasunog. Ayan, tingnan niyo po yung yung pundasyon niya noon, May buhos naman pala siya sa ilalim. Ayan, sobrang tigas, Kahit wala siyang poste, pero yung ilalim niya, parang yun na yung pinakapundasyon. Nasa ilalim ang tawag doon yung biga. Tie-beam yan, tie-beam. Ayan. Kung tawagan niya na tie-beam. Kahit hanggang ngayon may tie-beam pa rin mga building. Ang galing, Ganyan palang ilalim niya. Ngayon ko lang nakita. Ako ako ritong nakatira. 30 years nang mahigit, pero mas nauna pa pala sa akin tong bahay talaga na to. Almost 20 years ang tanda ng bahay na to sa akin. Ayan po. At dito sa bahay na ito, marami na pong tumira. Marami ng kamag-anak namin ang tumira. At kung malalaman nyo po, ikikwento ko po sa inyo, halos po lahat ng taga Valenzuela na kamag-anak po namin, taon-taon po dito sila nagbabakasyon. Nung may mga sasakyan pa po sila, yung jeep na binabiyahe ngayon po kasi hindi na po sila nagnegosyo ng jeep kasi masyado daw mataas ang maintenance, kaya binitawan na po nila ang jeep. Taon-taon po lagi silang nandito babakasyon. Kaya masayang masaya po dati ang lugar na ito. Hanggang ngayon naman masaya pa rin kasi marami pa rin namang pumupunta. Dito po, dyan sa lugar na yan, yung lugar na yan, may mga guyabano po dyan dati. Guyabano na puno. Ang ilalim po niyan is may mga upuan, tambayan. Talagang pinupuntahan po ito noong mga panahon. And then dito, nung nawala yung puno ng guyabano, dito naman po yung, ang tawag kasi na sa amin, maligang. May maligang po dyan na malaki, puno ng maligang. May duyan dyan. Tapos dito sa part na to, may mga upuan dito noon. May puno dito ng mangga na malaki. Tapos dito may puno ng langka na malaki na ang daming manok. Ang daming manok. Magsasawa ka araw-araw, manok ang ulam mo. Napakasarap ng native na manok. Ayan po. And then marami pong prutas. And may mga nyog po dati sa paligid nito. Nagkasakit lang po yung mga nyog kaya sabay-sabay pong nagkanda wala-wala. At sa ibaba naman po maraming bayabas dyan. Maraming isda. Yan po ang kwento ng bahay na ito. Kaya po very memorable ang bahay na yan. Kaya hindi po siya pinalitan. Bagkos papagandahin pa. Ayan po ang kwento ng bahay na yan.